Yes, hello. Today we will be having another problem about the equilibrium. So this time we have our problem is the right angle uniform slender. So ito yung uniform slender. Okay, that is right angle. So ibig sabihin 90 degree to. Kasi tapos uniform ibig sabihin mayroon tayong same distribution or uniform load itong ating slender bar. AOB has mass or may mass siya. So, uniform yung mass niya, no? If the friction at the pivot 0 is neglected, determine the magnitude of the normal force at A and the magnitude of the pin reaction at O. So, yung haba dito is 2/3 and then yung haba naman mula dito sa pivot puntang B is 1/3. Tapos is naka-rest siya dito sa A na may angle vertically na 30 degrees. So, paano ba yung gawin nito? So, kung hanapin natin yung magiging reaction niya is dapat ganito siya. So, ito yung OY, OX. So, yung OX kasi natin is papunta na to the left. Kasi alam natin yung itong NA, itong normal ng A is papunta doon. Of course, kasi dapat itulak talaga ni NA itong para dyan kasi magkakaroon ng reaction. At saka, mayroon siyang uniform mass. So, yung uniform mass niya is dapat is i-multiply natin siya sa kanyang length. So, itong length na yan is 2/3. Ibig sabihin, yung mass niya, kung bibigyan natin siya ng mass na 1 or so dapat magiging 2/3 yung mass niya. Dito din naman is 1/3 yung magiging mass niya. So yung mass niya dito is 2/3 and yung mass naman niya dito is 1/3. Okay, so kasi 2/3 lang yung haba niya. Tapos ito din naman is 1/3. So ganun yung, and then syempre the location is the center nito. Okay, center of gravity niya is located at the center or gitna nitong 2/3. Same din naman dito is makikita yung mass sa center nitong L/3. Okay, so meron na tayong mga forces, so madali na natin i-compute yan. So sabi natin, summation of forces along y is equal to 0. So ano ba yung mga forces along y? So OY, ito dalawang M. So ibig sabihin yung OY natin is equal to 1. Okay? Equal to 1. So as easy as basta ang easy. Okay, so ito naman, moment at O is equal to 0. So if we take moment here, so iikot siya, no? Depende sa inyo naman ngayon kung isang ikot. So yung NA mo is ayon. Tapos ito sumasalungat. Tapos ito naman is umaayon. Okay? So kaya lang pag ginawa natin yan, kailangan natin ng mga distances na ganito. Diba? Kailangan natin yan. Kasi, syempre mahihirapan tayo kung wala tayong distances. Hindi tayo makapag-moment kasi wala tayong moment arm. So, kailangan natin itong i-compute. Diba? Kailangan natin yan i-compute. Kasi, yung magiging equation natin is NA times the D is equal to 2/3 x1. Yung distance niya is x1. And then n minus kasi umaayon. So, dapat dito to sa kabila. So, nilipat natin. Yan. So, magiging minus 1/3 dito. Tapos, x2. So, paano natin siya kukunin? Yun yung magiging problema natin eh. So, simulan muna natin dito sa ating triangle.
Okay. So, ibig sabihin, 2/3 to. Tapos, hanapin lang naman natin ito. So, this is the hypotenuse and this is the adjacent. Tapos, ito yung angle natin. So, what is the formula? Cosine 30. Cosine 30 is equal to the adjacent d 2/3 of L. Okay? So, ibig sabihin, yung d natin is the square root of 3 over 3 in terms of the length. Okay? Okay. How about for this one? Yung x1 natin is sine, kasi 30, magko-concentrate na naman tayo dito naman sa triangle na ito. Kasi ito, 2/3 yung haba niya, so makikita natin siya sa gitna. So, ibig sabihin, this is 2 over 3 divided by 2. Diba? So, yung magiging equation natin dito. So, ibig sabihin, sine opposite, diba? Opposite over the hypotenuse. Yung hypotenuse natin is 2L over 3 divided by 2. So, we have 1/6 of L. Okay? Dito naman tayo sa ating x2. Itong triangle naman. So, itong triangle naman natin is, makikita natin, this is 1 over 3 divide 2. Diba? Makikita natin kasi siya dito sa gitna. So, ibig sabihin, that is, kasi cosine 30, kasi ito na yung magiging 30 natin. That is our 30 degree. Kasi alam na natin dito na 60 ito eh. 60 yan. And then, 90 naman to. So, to complete the one cycle, that is 180 minus 60 minus 90. So, 30 yan. So, 30 is equal to the adjacent over the hypotenuse. So, cosine 30. So, 1 over 3 divided by 2. Ito yung hypotenuse niya. So, masasolve natin yan ng square root of 3 over 12 in terms of L. So, yun yung mga kailangan natin. Yun yung mga kailangan nating mga distances para masolve natin itong moment. So, ngayon meron na tayo mga distances. Ipasok na natin yung mga values. Yung NA, pasok natin yung D. Ito yung values ng D. At saka, yung values ng X1. Diba? Tapos yung values ng X2. Okay. So, yun yung mga kailangan natin. So, compute mo yan by triangle. So, wag mo lang isali ito kasi maka-cancel out naman yan. Kasi if you combine this one, kung i-combine nyo yan, magiging L, tapos i-divide din naman ito sa L. So, cancel out na lang natin yan para hindi na kayo malito. Okay? So, gawin tayo ng calculator. Okay. So, 2/3 tapos 1/6 minus 1/3 multiplied by the square root of, okay, sorry, the square root of 3 over 12. Okay, so, yun yung magiging sagot natin dito for the square root of 3 over 36. Okay, so, divide natin siya sa, divide by the square root of 3 over 3. Okay, so we have 0.10912. Okay, so that is our final answer for normal at A. So, ganun lang. Is our final answer. So, how about for the reaction or the total resultant reaction at O?
Okay, yung resultant natin sa O is, ano ba yan? So, meron na tayong kanina, OY. Yung OY natin is 1. And then, summation of forces along X is, delete natin muna, erase natin to. Para, okay, yung OX, tapos yung NA. So, ibig sabihin, magsasalubong lang sila kasi yan lang yung mga force natin along X. So, NA is equal to OX, kaya lang is papunta sa kabilang side ng NA. Okay? So, yun yung magiging sagot natin sa NA, sa OX. And then, to find the resultant of O, meron tayong value ng OX at meron tayong value ng OY. Ito yung OY. So, RO is equal to the square root of OX squared plus OY squared. Okay, so our answer is 1.0059 or 1.006. Hindi siya meter, hindi yan meter. In terms of mass yan, kasi yung ano natin is walang ano dito, uniformly distributed lang yung mass. So, yung mga values natin or yung mga sagot natin is in terms of mass. Okay, so yan yung ating magiging sagot sa ating problem na ito.